Okay, welcome back po mga kapatid. Magandang hapon po sa inyong lahat at God bless po sa lahat. Naway nasa maayos po kayong kalagayan. At salamat sa mga nakaka-appreciate. Thank you po at God bless po sa lahat. Kung mabigat naman po yung subscription, okay lang po sa akin yun. Kahit yung like lang, buong puso na po nagpapasalamat. Thank you at God bless. Tingnan lang natin, meron lang po akong ipapakitang isang ganap po, isang pagtitipon na nangyari noong November 18 ata yun. Ito po daw ay support ni BBM, di ba? Support sa kanya. Diyan sa may, parang alam ko sa Consye, sa Circle, Quezon City. Tingnan natin yung nangyari doon. At saka, base doon sa nakita natin video, sabi nila, di ba? Lalo yung mga loyalista at saka mga, kasi ang daming nanlalait sa kanya, ang daming bumubus ka sa INC, di ba? Na hindi daw kaya talaga yung ganong kwan. Bali po, yung ginagawa ng INC, yung ganong kadami ng tao, wala na po siguro, tingin ko lang po base, opinion ko lang naman po ito. Wala nang makakatapat doon, yung ganong mag-organize ng ganong karami, mga 2.2 million. Parang malabo na po yun. Matapatan yun. Kaya tingnan natin yung nangyari noong November 18, 2000, yun kwan, itong 18 lang po na nagsagawa sila ng isang pagtitipon dyan sa Circle kung gaano karami. At kasi pagbabasyahan natin doon kasi ang lakas nila makabus ka doon sa INC. Kumbaga wala daw talaga yan, hindi yan kasi kaya pumupunta dahil sa ganun. At may narinig tayo doon na kwan, nagbigay ng budget. Maliwanag yung video pero hindi ko lang pero ang naintindihan ko lang budget. Yun. Kasi may mga issues sila tungkol sa budget, 'di ba? Tingnan mo po mga kapatid. Ito i-play nila natin, okay. Sandali lang po pakikita ko sa inyo. Para tuloy yung mga tao. Mga kapatid, di ba napansin nyo? Ako nakuha ko Parang nabilang ko, kwan siya. Kung di ako nagkakamali, sorry kung medyo mali yung... Mahina po ako sa mathematics Mahina po ako sa mathematics. Parang nakita ko, kwan lang 174.4. joke lang po, hindi po. Kasi lakas nila makabuskan yung mga tungkol sa... yung part na yun. Parang ko naman, yung kabilang gilid lang, hindi naman na ganun Hindi na na-occupy yung kabilang gilid. Yung itong side lang na ako, pero yung left and right at saka yung back, parang wala naman po Parang kaya nga bilang ko parang 174. Joke lang po, baka sabihin nyo, nagpipig news tayo. Di ba napansin nyo? Ulitin natin, tingnan natin ulit yung kanilang pagtitipon. November 18 po yan, para maliwanagan lang natin. Kasi hindi ako sa nagkukampo talaga. Pero yung ginagawa ng ANC, hindi nyo na kayang tapatan po yun. Yung ganong karaming tao na ma-organize, ganong karami. Opinion ko lang po yun. Talagang hindi na kayang tapatan po yun. Mayroon man kasi ngayon, watak-watak na po talaga, totally. Dala nung tinatawag na payroll na yan. Yung bayaran, mga bayaran. Kaya nangyari, hindi na nagkakaisa sa bayan ng Pilipino. Bakit? Nahati siya dun sa ganito. Nahati siya sa mga budget, binayaran, bayaran, may payroll. Kaya kahit na mabigat sa kanyang kalooban, dala ng kanyang pangangailangan, ayun, hindi na sila makabuo o hindi na talaga makakumpleto ng milyon na tao mag-organize na ganung karami. Hindi na nila kayang tapatan yun. Ulitin natin, tingnan natin ulit.
budget si China para tuloy yung mga tao. Kapatid, nakita niyo po. Di ba? Bilang ko 174, di ba? Joke naman. Siguro mga tingin ko 176. Pero lang, joke lang po. Pinapakuhan ko lang po kayo. Iyan yung papakita natin na talagang yung malakas na makabus ka, ang malakas makapangasar, o malakas na makapagwan, nakikita yan. At saka nga pala, breaking news. Joke lang. Breaking news. Mayroong lumabas na kwan may lumabas daw ng bansa. Mag-anakan daw ata to. Sino po kaya to? Breaking news. Yan lang. Thank you at God bless. Sana maging maayos na po yung ating bansang Pilipinas doon sa mga taong hindi karapat-dapat. Mga taong mapagsamantala sa ating kabanang bayan. Nakikita naman natin po yan. Pero dangan nga lang, mga kapatid, dala ng pangangailangan ng iba, dala ng kasakiman sa pera. Kahit na labag sa kanyang kalooban, dinadagdag niya kasi sa pera, di ba? Dahil sa pera. Kaya ganun, nakahati ng sambayan ng Pilipino. Nakakalungkot, di ba? Pero kung gugustuhin lang, paiirali lang talaga. Gusto niya rin mabago yung sambayan ng Pilipino, yung takbo ng lipunan natin Pero dangan nga lang, pinapairal yung ganito. Kaya yun, kumbaga, pero ngayon nakikita natin mga kapatid, parang unti-unting humihina yung daloy ng biyaya ata. Parang pawala na sila. Parang, tingin ko lang opinion ko lang, parang pawala na yung daloy ng biyaya. Bakit? Parang paputol-putol na. Sana nga, pagka matapos na ito para mabigyan na ng tamang at maging maayos na po ang ating bansa. God bless po at ingat po tayo lahat. Thank you po.